Kaya ba talagang umabot na XRP sa $9 hanggang $13 sa cycle na ito? Ang prediction po ng Uphold na pwedeng umabot sa XRP sa $9 hanggang $13 ngayong market cycle ay isang bold statement or napakatapang na pahayag. Lalo na kung iisipin na si XRP ay kasalukuyang nasa paligid ng presyong $1.87 lamang. Malaki po ang gap na ito at natural lang na magdulot ng excitement at pagdududa sa parehong oras. Para po sa atin na nasa market, ang ganitong projection ay hindi lang presyo ang tinitingnan, kundi kung handa ba ang liquidity at demand na suportahan ang ganitong level. Kapag umabot po sa XRP sa $9, halos 5 times move ito. At sa $13 naman ay 7 times na move ito. Ibig sabihin nito ay massive shift sa market confidence at paggamit ni XRP sa real-world payments. Kung mangyari ang ganitong presyo, si XRP ay magiging isa sa pinakamalalaking digital assets sa buong crypto space. Sa $13, pwede po niyang lampasan si Ethereum sa market cap at maging second largest crypto. Para sa mga supporters, posible ito kung lalawak ang institutional adoption at cross-border payment usage. Pero para sa mga critics, mahirap itong mangyari dahil sa supply at competition. Dito po pumapasok ang mahalagang tanong para sa atin bilang mga traders at holders. Kailan at ano ang catalyst? Dahil wala pong timeline ang Uphold, ang cycle narrative ang nagiging sentro ng debate. Nasa alanganin pa ba ang direksyon ni XRP ngayon? Ayon kay Chartner dito, si XRP ay nasa isang critical zone na mahigit isang taon nang bumubuo sa kanyang market structure. Hindi pa raw confirm kung bullish o bearish ang next move. Ang pinakamalagang level ngayon ay nasa presyong $1.93 na weekly close. Sa kasalukuyang presyo na nasa paligid po ng $1.85, limitado ang oras ng mga bulls para mabawi ang kontrol. Kaya para po sa atin na aktibo sa pagtitrade, malagang tandaan na confirmation po ang susi. Hindi po sapat ang intraday pump kung walang solid weekly close. Kapag nag-close po si XRP sa ibaba ng $1.93 ng sunod-sunod, tumataas ang posibilidad ng pagbaba hanggang $1.55. Ngunit ayon po sa analyst, hindi ito breakdown kundi structural reset. Ibig sabihin ay paglilinis ng market bago ang susunod na malaking galaw. Hanggat hindi po bumabagsak sa XRP sa ilalim ng $1.80, buhay pa ang support. Nasa knife edge tayo ngayon. Isang linggo lang pwedeng magbago ng buong narrative. Posible ba talagang umabot sa XRP sa $27 sa taong 2026? In-update po ni Egra Crypto dito ang kanyang long-term fractal model at tinawag itong white fractal. Hindi ito guarantee, kundi evolving structure. Ayon po sa kanya, halos 82% pa rin ang alignment ni XRP sa historical cycles. May pagkakatulad sa accumulation phase, breakout structure at saka EMA behavior. Para sa atin na sumusunod po sa technical analysis, mahalaga ito dahil nagpapakita po ito ng repeatable behavior. Ngunit malinaw po ang babala. Hindi ito roadmap, kundi probability-based model. Ngayon, kung mag-hold po ang structure, may mga conditional targets sa EGRAG. $3.2 na may 75% probability, $8 na may 65%, $15 hanggang $16 na may 55%, at $20 hanggang $27 na may 50%. Ngunit malinaw din ang risk. Kapag bumagsak sa XRP sa ibaba ng $1.6, humihina ang modelo. At kapag nasa $1.3 pababa, invalid na ito. Para po sa atin bilang mga holders, ito ay paalala na risk management ay kasing halaga ng upside. Papunta ba si XRP sa isang supply shock ngayong paparating na taong 2026?
Ayon po kay Safe Crypto dito, unti-unting nauubos ang XRP sa mga exchanges. Sa kasalukuyan, nasa 1.5 billion XRP na lang ang liquid supply sa mga exchanges. Ito ang pinakamababang level ngayong 2025. Halos 750 million XRP ang na-absorb sa mga nakaraang linggo. Para sa market, ito po ay sinyalis ng liquidity drain. Kapag mas kaunti po ang supply sa mga exchanges, mas sensitibo ang presyo sa demand. Ngayon, kung magpapatuloy po ang trend na ito hanggang taong 2026, pwedeng pumasok sa XRP sa taon na may historically low liquid supply. Ibig sabihin, kahit maliit na pagtaas ng demand ay pwede pong magdulot ng malaking galaw sa presyo. Para sa mga institutions, mahalaga po ang liquidity para sa settlement at payments. Kapag humigpit ito, nagbabago ang pricing dynamics. Kaya may mga analyst na nagsasabing ang supply shock ang pwede pong mag-trigger ng explosive move or pagsabog na galaw. Ano naman ang ibig sabihin ng yearly low sa XRP unrealized profits? Ayon po kay Steph is Crypto dito, bumagsak sa yearly low ang XRP NUPL. Ibig sabihin nito, maraming holders ang kasalukuyang naka-paper loss. Ang chart mula po sa Glassnode ay nagpapakita ng paglipat mula green patungong yellow at saka orange zones. Ito ay indikasyon ng anxiety at hope phase sa market psychology. Kaya para sa atin, mahalaga ito dahil kadalasan ang ganitong kondisyon ay nangyayari malapit sa market bottoms. Sa kabila po ng pressure, maraming analysts ang nananatiling bullish. Dahil kapag mababa po ang unrealized profits, mas kaunti ang gustong magbenta. Ito ay pwede pong maging foundation ng recovery. Sa mga nakarang cycles, madalas mag-rebound sa XRP matapos po ang ganitong phase. Para po sa mga long-term holders, ito ay pwedeng strategic accumulation zone. Timing at pasensya ang siyang magiging susi. Ano po ba ang ipinapahiwatig ng Adam and Eve pattern ng XRP? Sa hourly chart, lumitaw po ang tinatawag na Adam and Eve bottoming pattern. Ang unang bahagi ay sharp sell-off na sinundan ng mabilis na rebound. Ang ikalawa ay isang rounded bottom na nagpapakita ng humihinang sell pressure. Para sa short-term traders, ito ay sinyalis ng posibleng trend reversal. Ngunit kailangan pa rin ng confirmation. Ngayon, kapag nabasag po na XRP ang neckline at napanatili ito, pwedeng mabilis na mag-shift or magbago ang momentum. Kapag pumalya naman or nabigo, babalik po ang control sa mga sellers. Mahalaga ito dahil ang mga ganitong pattern ay madalas nauuna bago ang higher time frame reversals. Kung magtutuloy-tuloy ang higher lows, pwede pong maging base or pundasyon ito ng mas malaking rally sa taong 2026. Ano naman po ang ipinapakita ng updated XRP Rich List? Ipinapakita ng XRP Rich List na nahihirapan na ang mga retail investors. Mahigit 6 million wallets ang may hawak na 500 XRP pababa. Samantalang kakaunti lamang ang wallets na may malaking allocation. Ibig sabihin nakakonsentrate po ang supply sa iilang kamay. Para sa market, ito po ay sinyalis ng maturing asset. Kapag tumataas po ang presyo, mas kaunti ang kayang mag-accumulate. Nagiging mas stable ang supply at bumabagal ang rotation. Para po sa atin, ito ay nagpapakita na si XRP ay lumilipat mula retail-driven patungong institution-focused asset. Ang liquidity ay mas kontrolado at mas sensitibo po sa demand shift. Totoo bang Internet of Value si XRP ayon kay Vitalik? Ayon po kay Vitalik Buterin, malinaw ang pagkakaiba ng Ethereum at Ripple. Sinabi niya mismo na Ripple ang Internet of Value. Ethereum ay para po sa computation. Si XRP ay para sa value transfer. Para sa narrative ng XRP, napakalakas ng pahayag na ito. Ang focus po ng XRP ay sa mabilis at murang settlement kung saan ay nagbibigay po sa kanya ng unique
na or kakaibang utility or gamit. Hindi po siya nakikipagkompetensya sa smart contracts, kundi sa global payments. Kaya patuloy po ang debate kung kaya ba niyang lampasan si Ethereum. Kung value transfer ang magiging pangunahing use case ng crypto, si XRP ay nasa tamang position. Malapit na ba ang isang malaking galaw ayon sa triangle pattern? Ayon po kay Ripple Bullwinkle dito, si XRP ay nasa triangle compression. Nasa pagitan po siya ng falling resistance at saka rising support. Habang papalapit po sa apex, lumiliit ang galaw. Ang ganitong structure ay hindi panghihina kundi preload sa malaking breakout. Ngayon, kapag nabasag po ang resistance, ang target ay nasa $3.08. Kapag bumagsak naman sa support, pwedeng bumalik sa XRP sa presyong 0.62. Ngunit malinaw po ang isang bagay. Ang volume ang siyang magdidesisyon. Hindi pwedeng manatili sa compression magpakailanman. May paparating po na malaking galaw. Ang tanong ay kung saang direksyon. Sa kabuuan, si XRP po ay nasa isang critical moment. Maraming bullish signals ngunit kailangan ng confirmation. Kaya para po sa atin, hindi po hype ang dapat sundan, kundi structure at saka data. Ang susunod na mga linggo at buwan ang siyang magdidesisyon kung sa XRP ay papasok po sa expansion phase o sa mas malalim na reset. Ang mahalaga ay handa po tayo sa alinmang senaryo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.